Yan po mga guys, mga kapintor. So ngayon nagpapabricate po tayo ng lagayan po ng aircon sa aircon po. Yan po, magpuputol muna po tayo ng square bar. Walang po to, ang sukat niya 60 ang haba, 45 ang taas. So ngayon ayun po, nagkukad po tayo. Ginrinder po natin yan mga guys. Ginrinder po natin yan, pinutol po natin yan. Bali haba niyan 65, 45 ang taas, tapos yung 35 po yung lapad niya. Yan po, napaka simple lang po. Ikakapit po natin yan. Print niya po yan sa likod ng wall, alalay sa aircon, pinaka square niya po. Yan po. So ngayon square bar lang po yan, tapos nanguho tayo ng mga 10mm ng mga bakal na hindi na ginagamit. Yun na lang po dinugtong ko dyan. Ayun po, kasi napakamahal ho ng square bar ngayon. 210 po ang isa. So ngayon isa lang ginamit natin, pinagkasya na ho natin para magawa lang. Yan po. Fabricate po ako yan. Bali ang ginawa ko muna ho, yun, pinagpuputol ko, tapos yun yung magkaka-size, ayun ang pinagtapat ko. Tapos yung magkaka-lapad, yun din ho pinagtapat ko. Bali 65, 45, 35 po yung lapad, haba 65, taas 45. Yun lang po. At may mga brace din po yan. Ayan na po, ni-welding ho natin. Ayan po. Tacker lang ho, hindi naman po weld. So ngayon napakaganda pa ho ng welding na ginamit ko. Bago yung handle nya. Dewot po yung ginamit natin na dyan na welding machine. 400 watts po yun. Napakalakas. Napakahina pa lang, sobrang lakas na. Yun nga, umuulan pa yun ng araw na yan. Kailangan talaga natin magtiyaga. Hindi naman puro pagpipintura lang alam natin. Kailangan marunong din tayo sa ibang bagay para halimbawa may magpagawa, magawa po natin na maayos, para malaman naman din natin kung kaya natin, para may mga matutunan din po tayo mga guys. Yan po, tuloy-tuloy lang po yung pag-welding ko. So ngayon gumamit din ho ako ng ng sunglass na siya, hindi ho siya masakit sa mata. So yung tacker niya, yung fall weld niya, makikita nyo. Bali kapag nag-reflex po yung welding niya, hindi po masakit sa mata. Kitang-kita nyo po yung tacker sa fall weld. Yan po, napakaganda po gamitin ng sunglass na yun. Bili na rin po kayo ng ganun, hindi po masakit sa mata. Wag po tayong magtiwala sa mga salamin na yung salamin lang na nabibili dyan na tag 50 pesos. Mas maganda rin may ginagamit yung mata natin, kasi napakahalaga ho ng mata. Mahirap po magkaroon ng sakit sa mata, dahil pag nabulago tayo o nagkaroon tayo ng problema sa mata, ay napakahirap po. Para mababali, wala na po yung pagkatao natin pag nabulago tayo. Kaya kailangan ingatan po natin yung mata natin pagdating sa mga fall weld na to, mga welding, nagwe-welding po tayo. Kasi mahirap po talaga mag-welding kapag walang support yung mata. Wala kang pag nag-grinder ka, kailangan mo rin po yung salamin para hindi ho matamaan yung mga part na bagay. Yun po yun. So ngayon patuloy lang ho tayong gumagawa. Ina-assemble po natin yung mga yung itong na to, lagayan ng aircon, yung prim niya po. Prim muna uwinunan ko. So ngayon yan na po, nabuo na po siya yung prim na yan. Yan na po yung ni-welding ko na prim. So ikakabit ko po yan sa ikakabit po natin yan sa church po natin, ikakabit yan. So ayan na po, yan na po. Nakakabit ko na po sa church ngayon. Ayun na po yung aircon, andun na rin yung frame. So doon ko na po bubuuin yung frame sa likod. So ang ginawa ko muna ho dito, bali sinukat ko muna, nilevel ko muna. Yun mo kung ganun yung taas niya. Saka ako ngayon ginrinder muna natin. Nagbala ho tayo dito ng para matalim yung bala ng grinder natin. Ang ginamit ho natin dito na bala pang po to, pang granite po, para matalim po siya. Bagong bago po to, kaya
mabilis siyang mabilis siyang mag-grinder. Yan po, nag-grinder muna tayo dyan. So ngayon, napakausok, napakalibok. Kailangan ho natin magtakip ng mata, ay magtakip po pala ng mukha. Kailangan yung kasi mausok. Ngayon, sinindihan ko yung mga yan, yung mga electric fan kasi mausok. Kailangan tawag dito, hindi dahan-dahan lang ang pag-grinder, smooth lang kasi huwag biglayin. Kasi may binibigla, baka mamaya magkaroon ng problema yung natin. So ngayon, ayan na po, nag-grinder na. So ngayon, titiktikan po natin siya ngayon. Tatanggalin ho natin yung pinag-grinderan. Bubutasin na po natin siya. Ayan na po, bubutasin na po natin mga guys. Ayan na po, kailangan ho natin ng martilyo, saka concrete nail, saka yung yung PVC pipe na matigas. Ilalagay ho natin yung concrete nail doon para may hawakan yung pang tik-tik natin doon sa may yan na po, titiktikan ho natin yan. Bubutasin na po natin. Yan na po yan. So ngayon, tinitiktikan ho natin. Ganun lang ho kasimple. Kailangan lang ho natin magtiwala sa Panginoon. Kailangan din na talaga natin magsipag para sa pamilya. So ayan na po, ngayon kinabit ko na po yung trim niya ko sa likod. Ni-welding ko po. Ni-welding ko po yan sa likod. Ayan po, ginabit ko na ho yung trim niya. So ngayon, nagbare na po ako dyan. Tapos nilagyan ko po ng mga putol na bakal yung butas. Pinukpok ko ng martilyo. Nilevel ko, pinukpok ko po. Doon ko na rin ni-welding. Doon ko na rin pinatibay. Doon ko na rin po nilagay ng mga brace para tumibay po siya. Yan po. So ngayon, napakahirap lang ho talagang mag-welding kasi nga ho, pag umulan, delikado yan, may ground po yan. Kaya kapag walang ulan, saka lang ho kayo mag-welding kasi delikado po yan. Delikado po yung pag-welding. Kailangan lagi tayong mag-iingat din. Importante yung mata natin. Huwag muna tayong magbabasa ng tubig kung mag-ilamas dahil nakakapasma yan ng mata saka ng mga ugat. Kailangan ipapahinga nyo rin ng matagal, mga kulang-kulang na 3 oras, 4 na oras pahinga. Yan na po. So ngayon, yan na po, welding na ho natin. Nakabit na ho natin. Hinabit na po namin yung aircon. Yan na po yung resulta. Yan po. Oh, wow, napakaganda naman ho yan. Oh, yan po, may mga brace siya, may mga yan po yun, may tukod pa sa ilalim. So ngayon, skim coat ko po yung yan, tapos na po. Skim coat ko rin yung loob niyan. Maraming salamat po sa RG Painting. Yun po, sana panoodin nyo, watching palagi.